Mga idol, ito yung last part nung aming ginawang renovation dito sa Maydin area. Nais lang namin sa inyong ipakita yung kinalabasan hanggang sa matapos yung mga pinagpapalitan namin doon at saka yung bago Ayan, pakita namin sa inyo. Ito yung video mga idol. Pagtyagaan nyo ng konti para baka sakali may makita kayo at may mapulot kayong idea. So salamat ng marami muli sa inyong pagsuporta sa amin at sa inyong mga panonood. Muli, ito ang inyong Anluagi. Sumasaludo sa inyo. Good luck po, ingat po kayong palagi. Sa mga idol, mag-a-add kami ng ilaw. Kasi ganito talaga sa renovation minsan mabawasan, ito naman dadagdagan. So ito yung lugar na lalagyan namin. Ito yung mga butas-butas na yan. Ito wala na to. So ito yung bagong kabit yung nakailaw na yan. Tapos dito maglalagay tayo ng isa. Tapos dyan ulit sa may shower room lalagay din tayo dyan. So ito kailangan para safe mga idol, gamitin natin talaga yung number 12 Ayan, tapos ilalagay natin dyan sa flexible hose na 1/2 para hindi na initan yung wire pagka medyo maluwag yung kanyang housing, yung flexible hose. Yan. Ganyan. So, yung number 14 kasi, karamihan niya ginagamit lang doon sa mga, di ba, kagaya nito sa switch. Number 14. Pero yung bumaba dyan na live, number 12 yun. Tapos yung tigi-tigisang ganun, papunta ng ilaw. Yun? Pwede na yung number 14. O yun mga idol Ganun lang para safe tayo sa natin, electrical. Ilalagay na kami ng mga ilaw sa kisame. Ito yung lalaki ng butas tatakpan pa namin yan. Yan, ganyan. Magtitigidig ka. Ito naman, nagliliha Ayan, tumingin Kasi bata pa, naghahanap buhay na. Sama ng loob niya, 600 ang ilang daw. Papatago natin yung nakabitin na wire. Di ba yung lugi? Ang pangit nang baklasin kasi namin, nandyan lang yan sa loob So ngayon, nakita namin nakalutang. Hindi kami kasi pumapayag ng ganyan Yung parang mayroong nakalagay na sampayan. Yung ginawa kasi nung una, kung nakatago, sinabit-sabit na nila yan doon sa taas. Sa atin di pwede yan So, itatago namin yan. Ayan na mga idol, naipasok na. Medyo nahirapan kasi maraming tinatamaan doon sa loob. Kaya binutas niya dito para dyan niya may idaan. Ayan dyan yung dati galing yung nakahangir na yun. So kailangan talaga maging maganda yung ating trabaho para uulit yung ating mga kliyente. Ayan mga idol, magtitesting muna kami nung magnetic light. Tingnan natin kung okay na yan, na gumagana talaga yung power supply niya, na kasama na dyan yung remote. Yan yung pinaka power supply. So ngayon yan na yung pinaka magnetic light. Disalpak lang yan mga idol. Pag sinalpak na yan tapos i-on yung switch, iilaw na yan. Ayan. Ayun ipa-plasing muna yan habang isinisit niya yung kanyang sarili. So magtitesting na kami nung ilaw. Kakabit namin yung nakakabit na lahat yung magnetic light na yan nagpa-plasing siya kapag bagong kabit, bago siya mag-sit. Ngayon, pati yung nasa gitna na dalawa na yan, with dimmer. Ayan Kaya tinan mo, pagka binuksan mo siya, nagpa-plasing muna siya hanggang mag-steady na yan pag nakasit na siya. Nag-first coating na kami ng ceiling. Gamit namin dyan flat latex lang. Kasi bawal gumamit ng mabahong pintura dito Chine-check natin mabuti yung mga bawat dugtungan dyan ng kisame para masigurado natin na
hindi halata yung dugtong at walang lubak-lubak. Ganon yung ating quality sa ating mga ginagawang pagpipintura. Kailangan pantay na pantay talaga yan. Walang makikitang dugtungan. Ito, Ito, pati ito. palihan mo ng mabuti kasi may lubak-lubak pa eh. Pakit niya. Ito ba din? Ito ba din? O yan. Ayusin mo yan. Ito na yung yan, yan na. Riritoke na namin yung hamba na nilipat namin. Dahil marami siyang damage. Pinasilyahan namin siya. So ngayon, ini-wood stain natin para makuha natin yung kulay nito, itong original, itong cover niya. Ayan. So pagka natuyo na yung wood stain yan, ang isusunod natin yung mga idol ay sanding sealer. Pagkatapos ng sanding sealer, di medyo sanding tayo ng 280 para medyo smooth siya. Saka nating lalagyan ng clear gloss lacquer. Depende yan clear gloss lacquer na kung naman ang gusto ng may-ari ay yung hindi makintab, ang gagamitin natin din flat lacquer. Pero pag makintab, clear gloss lacquer. Ayan mga idol, nagsisimula na kaming magpintura ng kisame. Yan. Ang tawag doon sa ginagawa niya ay nagka-cutting siya. Inaayos niya muna yung mga tabi para pag gumamit na siya ng roller, wala na siyang babalikan. Yan mga idol, nagpi-first coating na kami sa ceiling. Ayan o. Malapit na tayo sa katotohanan mga idol. Susunod natin dyan pag na-final natin yung kisame. Siyempre yung wall naman. Mali kasi yung wall muna bago yung kisame. Kasi pag natapos mo na yung wall, hindi ka pa tapos sa kisame, posible na yung tilamsik ng kisame tatama dun sa wall. So magdudubli trabaho tayo, sayang na ang pintura. So ganon mga idol. Sana may nakuha kayong tips sa amin, lalo doon sa mga baguhan pa lang Ayan. Yan Itong hamba na to, yan, hindi pa talaga yan tapos. Naka wood stain lang yan. Yan. Kailangan pa yan. Ang isusunod natin dyan, pagkatapos ng wood stain, natuyo na, sundan natin yan ng sanding sealer. Pagkatapos ng sanding sealer, liha tayo ng mga 280. Saka natin dodoblihan ng clear gloss lacquer. Ngayon, kung ayaw naman makintab, ang gagamitin nila ay dead flat lacquer. Yan mga idol. Tapos na yung kisame. So proceed naman siya ngayon sa wall. Yan, ganyan yung tamang proseso. Kisame muna, tapos saka yung wall. Kasi kapag inuna mo yung wall, hinuli mo yung kisame, yung pwedeng tumilamsik galing kisame, didikit dyan doon sa dingding. So kaya ceiling muna bago wall. Ayan. Yan yung kulay ng aming wall. Nagka-cutting na siya. Ang tawag dyan cutting mga idol, hindi cutting classes. Alam ko master nyo yan, nag-aaral pa tayo Ayan cutting muna. Ayan Yan. Para pagka yan, ginamitan mo na yan ng roller mga idol, wala ka nang babalikan. So ganon. Ayan, tuloy lang namin to mga idol. Dito kami, dyan kayo. Salamat. Yan mga idol yung kulay ng wall natin. Alanganing green, parang ano bang tawag sa kulay na yan? Kasi Mimosa leaf. ang tawag daw dyan mimosa leaf. Parang yung alam ko yung Mimosa pidoka, scientific name yun ng makahiya. So tama, ang kulay niya parang dahon ng makahiya na gulang na, yung magulang na dahon na. Ayan. Kung
Kumpito yan, lahat ng wool niyan, ganyan ang gagawin. Yan, idol. So yan, tuloy lang natin. Papakita namin sa inyo pag buong-buo na. Yan, first coating na namin. Yung wall. Manipis pa yan, first coating pa lang eh. Yan. Pati yung mga loob-loob nito, ang cabinet na yan. Yan, lahat yan. Ang kulay daw niya na mimosa leaf. Yan. Balikan natin yan mamaya mga idol kapag na final na. Yung may kunti pang bitas, kita pa to eh. Tapos yung ng ilaw, babalik na natin yun. Ayan. Ayan, malapit na. Nahihilad na siya luwagi. Yan, mga idol. Ayos na sana. Kaya lang, ang napansin ng may-ari, yung bandang baseboard na yun, hindi daw kita yung haspi. Yung haspi ng kahoy, kagaya niyan, di ba? Yan. Kaya ito, sinampulan namin yan. Tapos ito, ay nung matanggal namin yung first coat niya, ay duko varnish pala ito. So ayan, pinalabas namin yung original na kahoy at nakita ng may-ari, ganyan ang gusto nila. Gagawin niya ngayong dark walnut. So ito, no choice, kailangan natin i-strip mga idol. Ayan. So gumagamit tayo ngayon ng strip saw, no, para matanggal yan. Pagkatapos niyan, gamitan mo ng strip saw, kailangan mo yan na hugasan siya ng lacquer thinner para mawala yung natitirang mga. Tapos gagamitan mo ng brush na ito. Hindi yung steel brush ito brush ito eh. Yan. Medyo malaki-laki pa yan mga idol, hanggang doon, no. Yan. Siguro pinakamababa dito 1 linggo. Yan. Yung cabinet, okay na. Ito na, oh. Naka-wood stain na yan. Ay, sasanding sealer na lang namin pag natuyo na yung wood stain. At saka namin yan i-finish ng satin finish na varnish. Ayun, mga idol. Malapit na. Malapit na kaming matanggal. Joke lang. Hindi kami tatanggalin dito. Kasi talagang kami ang gumagawa dito. Matagal na. Alright, hanggang dyan muna tayo mga idol at ipagpapatuloy namin ito at papakita namin sa inyo pag talagang tapos na. Ayun ang nangyari mga idol. Kaya hindi pa rin natin ma-turn over ngayon yan kasi marami tayong babaguhin. Gusto kasi nung designer na yung baseboard niya at saka yung ibang mga frame ng pintuan ay lumabas yung talagang original na haspi ng kahoy. Kasi ang original dyan, piniki lang nila yan, yung tinatawag na duko varnish. So ayun mga idol, hanggang sa susunod at ipapakita namin uli sa inyo ang talagang mangyayari dyan pagkatapos. So hindi pa natin may turn over. Salamat ng marami sa inyong pagsubaybay sa aming video. Sa susunod uli mga idol, salamat po ng marami. Ito po muli ang inyong Anluagi at nagpapasalamat sa inyo ng marami at sumasaludo sa inyo. Ingat po tayong palagi.